Pwede mong tulungang magbago ang isang tao, pero hindi mo siya kayang baguhin. May isang interesting idea sa psychology. You can help someone change, but you cannot change someone for them. At mayroong psychological principle sa likod nito, ang self-determination theory. Ang theory na ito ay dinivelop ng mga psychologist na sina Richard Ryan at Edward Deci. Ayon sa theory na ito, mas nakakabuo o mas nagkakaroon ng tao ng nagtatagal na motivation para baguhin ang kanilang sarili kapag present ang tatlo na ito: autonomy, competence, at relatedness. Pero para sa topic na ito, mas particular nating i-discuss ang autonomy. Ibig sabihin nito, mas nagiging committed ang isang tao na baguhin ang kanyang sarili kapag aware siya o kapag alam niya na ang desisyon para magbago ay galing mismo sa kanyang sarili at hindi sa ibang tao o iniutos lang ng iba sa kanya. Kaya minsan, merong taong may problema, lalo na mga mahal natin sa buhay, at gusto natin silang iligtas. May bad habit, may toxic relationship, may financial problem, may addiction. Ang nangyayari, tayo ang nagsosolve ng problema. Tayo ang sumasalo ng consequences. Tayo ang paulit-ulit na nagre-remind. At kalaunan, ang pagtulong natin, nagiging rescuing na. Magkaiba ang helping at ang rescuing. Ang helping ay maaaring ganito: tutulungan kita na humanap ng paraan para ma-solve ang problema mo. Pero ang rescuing, nagiging ganito: ako na ang gagawa nito para sa'yo. At ito ang nagiging problema. Kapag palagi na lang nating sinosolve ang problema ng ibang tao, napipigilan din natin na makadevelop sila ng ability at motivation para sila mismo ang umayos ng problema nila sa kanilang sarili. At minsan nga, nasasabihan pa tayo na bakit ba nakikialam ka, kasi feeling ng tao na tinutulungan natin nawawala na ang kanyang autonomy. Hindi masama ang pagtulong, pero may pagkakaiba ang pagtulong para magbago ang isang tao kaysa sa kunin natin ang responsibilidad para baguhin sila. You can give advice, you can provide information, you can encourage, you can offer help, you can set boundaries. Pero tandaan natin, hindi natin kaya ang mag-install ng motivation sa ibang tao. Meron ding approach sa counseling na tinatawag na motivational interviewing, kung saan hindi nito sinasabi sa isang tao kung ano ang dapat niyang gawin. At sa halip ay ini-encourage nito ang tao na yon na siya mismo ang tumuklas at ipahayag ang maaaring maging dahilan niya para baguhin niya ang kanyang sarili. Kaya hindi ibig sabihin na bahala ka na sa buhay mo. At hindi ang tanong ay kung papaano ko siya mapapabago, kundi ang mas magandang tanong, papaano ko maipapakita sa kanya kung bakit kailangan niyang magbago. Maglakad ka sa tabi niya, pero hayaan mo siyang maglakad sa sarili niya.